people, dito na ako ngayon sa sa location ng event ni Tatay Digong. And yeah, marami na talagang tao. Mag-start kasi ng 1 o'clock siya mag-start. So marami nang naka-attend. Hindi ko alam kung saang panig to ng Europe, but anyway, makikipag-usap tayo mamaya kung sinong pwede nating kausapin later on. Ang ganda ng araw ngayon. Mainit na nasa nasa 14 degree ang init ngayon. Alam natin masaya to ngayon dahil mayroong mga palaro daw ata dito ngayon. So kung meron tayong mga hinanda dito na mga kung anik-anik na pwede nating gamitin para sa palaro at makakuha tayo ng mga mga pa-premyo. So abangan natin mamaya, guys. And shout out ko pala lahat ng mga bago kong subscribers. And kung saan panig man kayo ng mundo sa Pilipinas, and shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin, and patuloy lang tayong magdasal at umasa, magdasal at sumuporta sa ating mahal na Pangulong Duterte. And lalong-lalo na sa PDP laban, vote straight tayo mga kababayan. Sa ngayon is mag-start na tayong lumapit dyan sa crowd na yan. So start na tayo ditong lumapit sa crowd. Nakita natin yan, si Ma'am Josh. Dito may mga natutulog. Good afternoon. Ang ganda-ganda ng aking friendship. Ito yung talagang makadaog yun ni Ron. Kaya naka-andam na siya sa iyang outfit. Shout out sa among lugar dira sa Kabadbaran. Yes, Manubot Tribe. Manubot. Kinsay nagtahi ani asa ni mo ni na provide? Gikan gini siya sa mga kalumad nato sa puting bato. Di ka lubris puting bato. Yeah, okay. So dugay ra ni kay sa kaban, so karon nagamit na gid niya karon. So kinsay yung mga kaubanan nato diri? Murag ako ra isa. Ikaw ra isa ug ako. Ako kita ra sa ato So kay duhaman me. So duhami karon nga mag-represent sa Badbaran, pero ako kay taga-vlog man ko, so siya mo akong panlaban karon. I hope nga makadaog na sad ni. Dito tayo, pwede pa kaos. Hi ma'am, okay. Okay rin. Ito ma'am. Yeah. Napoy gigit there. Ay lang smile, gamay-gamay lang. Pretty man kayo ako mga friendship. Ay. Okay. 1, 2. Okay, one more. Ang kamao. 1, 2. Oh, super. Isa pa. One more. 1, 2. Oh, di ba? Sige, ma'am. Thank you. Asa man ka nakakuhaan ni madam? Dito ni sa kuan, madam. Naka-sale. Naka-sale siya. Naka-sale ni siya karon sa King's Day. Joke. Wala. Ay, ka ba ito, te? Asa man? Ito? Staten? Sa? Staten? Dili. Kaya naaman ta diri. So, naami diri karon sa event ni Tatay Digong. Kuan, akong igsoon sa ato aron, kuan mo siya kanangay chieftain. So, Bisaya po sila. Taga-asa mo, sir? Wow! England, sir. Welcome sa The Hague, sir. Oh, okay. First time ninyo karon na diri, sir? Wow, pero taga-asa mo sa ato?
Yan, yan, sa Cagayan. Buanga. Sa Buanga. Sulit yun ay kaayo ni sulit. Saya, kailaw ni Duterte. Yeah, lagi silang tatay dito. Nakaadto na mo sa detention, sir, ma'am. Oh, ito may gikan. Dito mo gikan. Nya, diri lang mo karon magkuan. Ha? Oo, kung naay time kay naman pud may mga trabaho. So, every Mayo na lang kay gina-facilitate nilang mga event during weekend pod as usual. So para daghan jud mga kuan maka-attend mga Pilipino. So, kanina, at tulad sa kuan, dito sa center, na padaghan ba nahinay daw mga lakaw, abot na po, lakaw. Yeah, okay. Di bawal man po dito ang daghan. Mao lagi kaya pwede magsaba. 50 ra man gud ang allowed daw dito. Mao lagi. 50. Yeah. Taga-asa mo ka sa ato? Sa Mindanao po, sir, sa Kabadbaran, Agusan. Kami dura. Mao ba? Yes, oo. Kami gyud. Ano wala mo ka na ginana? Sunod. Dili kay ang kanang iya man gyud, sir, lumad man gini siya nga Lumad. manubuanon sa amo. O ako kay dili naman. Nahaluan naman kog kuan. Mistisa ka na. Mistisa naman. Gibunya nahaluan ako. So mao nang wala na kong gianak sa tribe. Pero kuan gyapon, pero isip nga Pilipino, support gyud ta all the way. Si Kuan, nag-istorya man ni Harry Roque. Yes, sir. Di ko kasi ulong liman eh. Sakit. Okay, nakuan siguro no jet lag no kay layo pud ba ang biyahe. Ano sa sinabot? Sa weather po diri Tugnaw kay kanina tapos ro init. Gikuan siguro to kanang gisipon. Lo. Kay ana na diri ako parang di ba? Muinit, muulan sipon. Anak na may anak kay mo man kuan sa weather sa UK. Lagi Ang kagwapo lang rin sa inyo, yung sun ninyo, ayag kaayo sa tugnaw. Dito sa amo, mga usa ka oras mawala dayon. Bitaw no kanang UK Asa gid mo sa no. kuan asa mo sa UK? Midlands. Ha? Midlands. Doon mga tribe. Almost 30 years Ako sa London daw ko nakalaag. So mo to sa Midlands, guwapo. So maayo gid kayo no kay nakaabot mo diri Robin Hood. ano. Sa Robin Hood Castle. Guwapa sa suot nila. Kani ganun. Taga mo Mindanao? Siya gikan gid taga diri pero diri na ni citizen na ni siya diri. Ako diri pa. Ikaw. Duterte na kapwa vlogger. Unsa imong kuan channel? AG Jam AJ Jam sa YouTube. sa Facebook lang page. Okay. Bago lang ko nag-suot. Okay, support kay ako sa YouTube man ko. Sa YouTube yun ko. Say ko ano mo? Kuan Design Maris. Ako sige akong ano ma'am. Sa YouTube yun ko. Picture tulo. Picture baby. Be ako na sir. Sir na ina nga manubo nga kuan kanang manubo ba nga kuan basi mag Yeah. Tapos ang ano mo, ang mamaya sa Facebook mo. Pero na siya space. Ay Maris. Sige, 1, 2. Ang kamao. Huwag kalimutan. Okay. Thank you. Okay. Very nice, thank you very Ako much. mag-type. Sige ma'am, please. Kamao. Kamao. I would like to take everyone's attention as we start with the acknowledgement of for everything, because sometimes we also forget when the program ends. Everybody goes home and we forget to acknowledge the people that are part of the program. First, I would like to acknowledge Ms. Jasmine Egan for actually sponsoring everything from the beginning and up until now. She was here on March 13th already doing things for President Roa Rodrigo Duterte. She is one of the people in the video earlier. She is part of the staff of PRRD, and she's been here helping, giving t-shirts, paying for the prints, for also paying for some food na binibigay sa mga tao na nag-a-attend dito. And she's been here. She's been with PRRD for more than 8 years now in service, if I'm not mistaken. So she's been here. She's been using her own resources
not asking a single peso or a single euro from anybody in the Netherlands. So thank you so much, Miss Ma'am Jasmine Igan from the staff of PRRD. Anyway, as we proceed, I would also like to thank the team behind the programs that has been starting since March 13, 14, 15. Ate Menchi, she's been here all along, getting all the permits for all the demonstratsi that we have. And then also Sheila, she's not here today. Unfortunately, she's also been getting the permits kasi if wala tayong permit, wala din tayong mga programs like this because it's very, it's very important for us to actually have the permits. And the rest of the team, the security team that I can't name everyone because there's a lot of them. But I can, I will also acknowledge Alvin because if we do not have the face, Alvin is our face here in the Netherlands. We will not be having, traction towards people as well. So we would also like to thank the SMNI media for also being here for more than a month now. And I would also like to thank everybody for coming here as well, especially also our sound system. Si Sir King, si Sir Rudolph, si Ate Cons, and si Ate Char, and the rest of their crew. We would like to thank everybody, especially also from the people in the Netherlands who's been hosting as well. Nagdadala ng pagkain, and everyone. Pati si Sir Don, who's been covering as well our photos. And we thank you also. And we thank also Ma'am Marilu and her family for actually bringing our free ice cream. But also giving us, free food. It's not easy. Yes, And also mabuhay from ka, Ma'am. Mindanao, Yes, no, actually, Stella Salamat Dam, sa which ice is also cream. the same near to my place. Malayo siya, mga 2 hours by commute if you're driving, so that's around 55. Alto, we also thank you. Thank you also, Aldo. So that's all for today. Thank you so much everybody for coming here, and I hope we enjoy the rest of the program for this afternoon. As we proceed, the next thing that's going to happen is we're going to play some PRRD videos that will be played in a big screen so that everybody here can actually enjoy some of it. Actually, there's 25 videos, or 26 if I'm not mistaken, but Coca, cocaine, dahil ang mahal-mahal ng cocaine, heroin, etc. And they came from the Latin American countries. Unang naitala sa kasaysayan ng paggamit ng iligal na droga sa Pilipinas, ang opium. Taong 1609 na magkaroon ng palitan ng merkado sa pagitan ng Moros ng Mindanao at mga Banyaga. Sa panahon ng Kastila, hanggang sa dumating ang mga Hapon, opium ang drogang kinukonsumo sa Pilipinas. Sa pagitan ng 1941-1945, nagsimulang itanim ang coca plant, ang halamang pinagkukuhanan ng cocaine. Taong 1954 hanggang 1955, napasakamay ng Pinoy ang mga marijuana seeds mula sa isang Amerikano, itinanim sa mga paso sa mga bahay sa Pasay, Makati at Rizal. Walang paggamit ng methamphetamine hydrochloride o yung tinatawag natin na shabu ay nagsimula ito ng mga in-import or in-smuggle ng mga masasamang loob ng mga sindikato para sa mga nakaka-afford lamang. Ginagamit nila ito sa mga party. Subalit sa paglipas ng panahon, hindi natin namalayan, unti-unti ay bumami yung supply. Good ate, I'm good. Ano ate kita mas matanda pa ako. Nung time ni Marcos kasi, nag-raise ang public consciousness niya. Dahil meron siyang in-execute na isang drug lord. Wow, buti ka nagdala ka pa ng ganyan. With the President dated September 20, 1972. Live on or about September 20, 1972. Nobyembre 1972,
nang mahatulan ng kamatayan ang Chinese drug lord na si Lim Seng. Proud. Hi ma'am, taga saan kayo ma'am? Dito? Oo. Ako, Netherlands din. Netherlands. Al-Plasadam. Tapos sa Pilipinas? Oo naman. Pilipinas, Baguio. Baguio, okay. Yeah. Talagang Ikaw? solid kayo ma'am doon? Solid Ha? kayo doon? Solid Duterte kayo sa Baguio? Oo naman. Oo. Ang Baguio ngayon. Ano ngayon, nagbabago na ngayon ang ano hindi ako naman talaga sa ano talaga Ever sa tatay since. niya. Sa Ever tatay since. niya sa senior. Pero yung nangyayari na no. Tapos yung ginawa nila kay PRRD, no. Hindi ka tanggap-tanggap. Pilipino tayo lahat. Kahit gaano kasama ang Pilipino, Pilipino pa rin ang magsasabing siya ay ganito o ganyan-ganyan, hindi ibang bansa. Saka kahit ikaw, hindi mo rin ibibigay yung magulang mo sa ibang tao. Yeah, true. So, sige lang, laban lang tayo. Laban tayo. Hanggang may iuwi si tatay. Hanggang- Yun ang goal natin. Yes. Thank you, ma'am. Thank you sa suporta din kay Tatay Digong. From Mindanao kami, ma'am. Ha? Mindanao. Oo, lahat naman tayo Pilipino. Yeah, tama. Ako, Norte ako eh. Yes. Pero lahat tayo Pero Pilipino. nakakatuwa kasi no, pa ngayon kahit sa ang panig ng Pilipinas Nagmulagan kaya tayong dalawa. Yeah. Kahit sa ang panig ng Pilipinas talagang nagkakaisa tayo para sa Oo. kanya. Hindi dapat lang naman kasi sobrang ng paghihirap na tayo mga OFW. Diyos ko, ang gawin lang naman ng gobyerno, pagandahin yung gobyerno natin. At tayo naman, may inspire, ay magtrabaho ako. Yeah. Yung utak ko, okay yung peace, yung mga trabaho, yung mga pulis, Yung pamilya natin. magpapadala tayo, talagang- gamit sa road, At sa saka education. safe yung pamilya natin. Oo. Pero paano ngayon? Wala hindi, kailangan talagang mag-vote. Kasi sabi ko nga, pag bumoto tayo, Duterte 10, tapos magdamit ng green. Green, yes, tama. Green. Para hindi maano na, ay hindi, maraming binoto yan. Yes, Lahat tama. tayo dapat mag-dress ng green. Green talaga. Kahit walang, kahit tawag dito, Kapag yung walang ribbon green, na green. mag-ribbon na green. Yung Yeah. ribbon na green, yung puti-puti ka, Yes. lagyan ka ng ribbon na green. Yeah, yun Basta ay- may green ka. Yun ay kampanya natin sa lahat ng Kasi pamilya syempre natin. yung iba walang pambili ng t-shirt, na gets naman natin Yes. yun. Pero kung bibili sila yung parang kahit green lang na o kaya green na. O kaya mag-paint sila ng green, Yes. basta paint, wag lang lagyan ng Duterte. Wag paint lang, kasi bawal yun. Ayaw naman nating bilang ko mga kababayan. Basta Talagang green lang, paint basta may green lang. Okay na yung yun. paint. Thank you so much, ma'am. Ay, good Sige. luck. Yeah, thank you. Tulong-tulong na. Tulong-tulong. Mayabaan kaunlaran para sa Pilipino. Ngunit ngayo'y nadala sa layuhan. Parang wala na saysay ang paglaban. Sigaw! Sino bang nagmalasakit? Siya ngayon'y pinapahirap.
birthday ng hari, pero tayo nagtitipon-tipon. Ang ating mensahe, we stand with Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Duterte! 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 Marami pong nagtataka kung bakit napakatinding pagmamahal ang pinapakita ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Well, ang hindi po nila alam, hindi naman po ito dahil sa pagkatao lamang ni Tatay Digong. Kung hindi, ito po ay dahil nanirahan po tayo, nabuhay tayo ng 6 na taon kay Tatay Digong, at ngayon, nakita natin ang diferensya matapos ang 3 taon ng Marcos Jr., i.e. Bangag. Kung dati-rati po, tinanghal ang ating ekonomiya na isa sa pinakamalago, hindi lang sa Asia, kung hindi sa buong mundo, ngayon, kinikilala bilang isa sa pinakapalpak na ekonomiya sa buong mundo. Kung dati po, ang ating mga komunidad, tahimik, mapayapa, ngayon, binansagan na po ang Maynila, pinakadelikado sa mga turista sa buong daigdig. Kung dati-rati po, ang presyo ng bigas, nabibili pa ng mga mahihirap, ngayon, naipako po sa tubig at sa hangin ang pangako na 20 pesos na bigas. Nagbebenta raw po sila ng 20 pesos na bigas. Ang bili po nila 33 pesos, sinasubsidize galing po sa pera ng kaban ng taong bayan. And yet, ginagawa po nila ito para masabi nila na nagkaroon ng katuparan ang kanilang pangako na magbebenta ng 20 pesos na bigas, pero ang totoo, pang-eleksyon lang po. Sana araw-araw ay eleksyon sa Pilipinas. Pangit man ang bigas. Hindi po natin minamahal ang Presidente Duterte dahil siya ay Presidente Duterte lamang. Nakita po natin na po pwede palang maglingkod ang isang Pilipino na hindi magpapayaman sa posisyon. Tama! Ako po, tumatayong testigo. Kailan ko lang po, buwan ng Hulyo, bago ko umalis ng Pilipinas ng Setyembre, na nakita ang pamamahay ni Tatay Digong. Nung nakita ko po ang bahay niya sa Davao, nagulat po ako. May halong gulat at awa dahil naniniwala po ako na isang dating presidente, kinakailangan naman komportable ang tahanan. Ang nakita ko po, siguro 200 square meters, ang tawag ko, bahay kalapati dahil literally yung second floor, yun po ang kanyang kwarto. Ang balita ko po, maraming mga bilyonaryong pumunta sa kanyang tahanan at nagsabi sa kanyang aide, bumili kayo ng kahit sang bahay na gusto niya sa Forbes Park, sa Green Hills, sa Corinthian Gardens, ako magbabayad. Pero ang sabi ni Tatay Digong, hindi, dito po ako sa aking tahanan dahil ako po itong aking tahanan. Nagulat po talaga ako at medyo na-guilty dahil laking hamak na mangganda yung tahanan ko sa tahanan ni Tatay Digong na naging presidente na. Kaya nga po, nung siya'y kinidnap at dinala sa Dahig, dito po sa Dahig, napakadaming mga Pilipino ang lumabas sa kanilang mga tahanan at ngayon patuloy na nagpapakita sa kanilang pagmamahal kay Tatay Digong. At dahil po kasama po kayo dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes! Ang sabi po nila, pag-usapan natin ang pagiging leader. Well, yun nga po talaga ang issue. Lalong napamahal ang Tatay Digong nang nakita natin kung anong klaseng leader ang Dugong Marcos. Isa po ako sa mga nabudol. Ang sabi ko, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Yung pala po, genetic po talaga. Genetic sa kanila na magnakaw. Genetic sa kanila na manupil ng karapatang pantao. Genetic sa kanila na mag-party-party habang ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap. Tama. Ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom
mula nung panahon ng COVID. Ngayon po, 52% ang lahat ng Pilipino ay nagsasabi sila'y nakaranas ng kagutuman. Ang record po na pinakamataas na self-rated poverty, Disyembre ng nakalipas sa taon, 62%. And yet, ang tawag nila dyan, bagong Pilipinas, bagong pagkagutom. Malaki pong papel ang ginagampan ng mga Pilipino dito sa Europa. Dahil ako po, nung ako po ay nakapag-aral dito sa Inglaterra, ako po ay diabetiko at nagkaroon po ako ng karanasan doon sa universal healthcare na tinatawag. Nasyak ako nang ako'y kumuha ng gamot ko para sa diabetes, libre. Nung aking mga blood test, libre. At ngayon nandito ako sa Netherlands, lahat ng gamot ko na ang halaga sa Pilipinas ay hindi bumababa sa 50,000, libre. Kaya nga po nung tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na magnilbihan sa Kongreso, kinopya ko po word for word yung batas sa UK. Ang problema, yung staff ko tamad, hindi man lang pinalitan yung ministry ng Department of Health. Verbatim ang kanyang kinopya dun sa UK National Health Service Law. Ano pong nangyari? Well, naisabatas po natin ang universal healthcare, pero wala pong libreng gamot. Sa katunayan, dumating po yung kaibigan kong si Chris Schneider. Siya po isang missionary ang tawag ay missionaries ng Servants to Asia's Urban Poor. At siya po nagsabi sa akin, bagamat meron ka ng universal healthcare law, wala man lang libreng glucophage, yung tabletas para sa diabetes sa siyudad ng Caloocan. Nagtataka po ako, bakit ganyan? Naisabatas na, wala pa rin yung libreng gamot. Ngayon po nalaman natin kung anong ginawa nila. Linipat pala nila ang pondo ng PhilHealth na kalaan para sa mga mahihirap, para hindi na mamatay dahil sa kahirapan, ipinondo sa mga tulay at sa kalsada kung saan kumikita sila ng tongpats na 50%. Yan po ang bagong Pilipinas. Ano pa po ang nangyari? Napakadami pong proyekto na itinigil na ngayon dahil ang sabi nila, proyekto yan ng Duterte administration. Ang build, ang sabi ng Marcos Jr., 5,500 flood control projects. Anong nangyari nung panahon ng tag-ulan? Lumangoy na palang lawa ang buong Metro Manila, daig pa ngayon ang Netherlands sa pagbaha. Yan po ang bagong Pilipinas. Kaya dun sa mga dayuhan na nagtataka kung bakit sa lahat ng putik na binato nila kay Duterte, bakit ang dami pa rin nagmamahal sa kanya? Dahil nung panahon po ni Duterte, nakita po namin ginamit ang pondo ng gobyerno para sa tunay na infrastruktura. At ako po, tumatayong testigo, pag meron palang amoy ng korupsyon, sibak. Pero ngayon po, lantaran muli ang korupsyon, lantaran muli ang smuggling at ang mga nadadawit kapamilya mismo ni Marcos Jr. Kaya nga pong sinasabi ko, genetic ang pagnanakaw sa dugong Marcos. Ang papel nyo po, dahil kayo po nakatira dito sa Europa, alam nyo po na ang gobyerno dapat nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Yung ating batas na kayo po ay nakikinabang din na universal healthcare, dapat mapatupad ng tama. Dapat lahat ng Pilipino, libreng gamot, libreng paggamot, gaya ng naging kabahagi ng buhay ninyo dito sa Europa. Ang edukasyon, dapat libre din para sa mga mamamayan. Isinulong na po natin ang libreng tuition sa state universities and colleges. Pero ang katotohanan po, wala naman tayong sapat na state universities and colleges para sa ating mga mag-aaral. Sinulong na po natin ang libreng irigasyon sa suporta ni Tatay Digong para sa mga maliliit na magsasaka. Ang problema, 50% lang po ng ating kabukiran ang merong patubig. Kinakailangan 100%. And yet, bagamat alam natin na hindi pa po tapos ang misyon
para itaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Ano pong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Biyahe dito, biyahe doon, meron daw investments, wala naman tayong nakikita kahit anong karagdagang trabaho, at bagamat sila ay nagyayabang na sangkatutakang nangako mangangapital sa atin, patuloy po ang kawalan ng trabaho at kabuhayan. So ngayon po nagtitipon-tipon tayo, hindi lamang dahil dun sa tao na ang pangalan ay Rodi Duterte. Nagtitipon-tipon po tayo dahil nung minsan napatunayan natin na meron talagang po pwede palang maging presidente na maglilingkod ng tama, hindi magnanakaw, magbibigay ng kapayapaan, at nagbigay ng bagong diskubring dangal sa lahat ng Pilipino. Ngayon po tayo taas noo na nagsasabi, kami ay Pilipino. Duterte! 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 Naiinip na po ako at 45 days na po nakakalipas, nakakulong pa rin ang Tatay Digong. Kaya nga po ngayon, nag-iisip na ako ng kakaibang mga remedyo. Kayo po dito sa Europa at Netherlands, kayo po ay kinagagalak niyong sabihin, kayo ang bastion ng karapatang pantao. Pero bakit ang Tatay Digong kinidnap para madala sa ICC, hindi sinunod ang Rome Statute na dapat iharap muna sa hukumang lokal na magarantiya ang kanyang karapatang pantao? Bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin sa kulungan ng Netherlands? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him Ang home! tanong ko sa mga taga-Netherlands, papayag ba kayong tinatawag ng lupain ng karapatang pantao samantalang isang tao ay nakakulong sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan na kidnapping? Kayong mga Pilipino sa Netherlands, papayag ba kayo na manatiling nakakulong ang isang tao na nakidnap? Tama ba yun na iwastong pagkakamali di umano sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali? Tama ba yun? Hindi! Kaya ano po ang sigaw ng mga Pilipino ngayon dito sa Netherlands at buong Europa? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Inaanunsyo ko po sa kauna-unang pagkakataon, kukonsulta na po tayo sa mga lokal na abogado dito sa Netherlands para sa kakaiba pang remedyo. Tama. Dahil nababagalan na po tayo sa remedyo sa ICC mismo. Tama o hindi? At titignan na po natin kung talagang epektibo ang tinatawag nilang tratado para i-promote ang karapatang pantao, at titignan natin kung epektibo yung kanilang hukumang tinatawag na European Court for Human Rights para protektahan ang tao na kinidnap at nakakulong ngayon dito sa Europa. At ang ating panawagan, hanggang magkaroon ng katuparan, Tatay Digong, Bring him home! Bring him home! Bring him home! muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kayo pong nagbibigay lakas kay Tatay Digong na harapin itong pagsubok neto. At sa tingin ko po sa ating paninindigan, mangyayari rin ang ating sigaw, bring Tatay Digong home. Maraming salamat po! Mabuhay po ang mga Pilipino! Mabuhay po si Tatay Digong! At mabuhay po ang susunod na presidente. Sino po yan? Ang tanong, antay pa ba kayo ng 2028? Hindi! O sinong gusto nyo maging presidente bago pa 2028? Ang mga bangag, you are put on notice, bilang na ang araw. Maraming salamat po! Mabuhay ka po! Alright, that was a very nice and powerful speech by Attorney Harry Roque. Now we're going to proceed with our program. And where his family can visit him. Why is it right that a man who's innocent technically until proven guilty can only see his family for a certain amount of time, for a certain amount of hours a week? How is that right?
talk about due process, and due process is that as President Duterte is innocent until proven guilty, he shouldn't languish in The Hague for week on week, month on month, year on year. That absolutely distresses me. So I will keep on coming back here to The Hague to use my voice. And I'm so grateful to Sir Alvin, to Sir Aldo for being here, for the Duterte Park, for the Duterte Forest, for this wonderful initiative, this Bayanihan spirit that you guys are doing. You know, I had some cod and chips and it was delicious, and some free ice cream and food and pancit canton. You guys are absolutely amazing. It's each and every one of you that's so important you are here. Finally, it's my birthday today, 54 years old. Always I celebrated my birthday with my family. But you know, my wife took today off work, but I'm here. And the reason why I'm here is I wanted to be closer to the President. If President Duterte celebrated his 80th birthday in prison, I'm going to be here in The Hague too. Anyway, guys, thank you so much. God bless you all. I'm sorry I might have spoken out of turn as I'm a foreigner, but I had a lot on my mind that I needed to get over with. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay Philippines. So, as we all know, or as some people doesn't know, it's Sir Malcolm's birthday today. So, as Filipinos, we really like birthdays. So, we're going to sing a happy birthday for Sir Malcolm. Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, next will be a song from Germany entitled, the title is Himig ng Pag-ibig by Asin. So I've come here to The Hague and I feel a connection to this place. You know, I just feel that a part of my heart is here. Every single time I leave here now, knowing that former President Rodrigo Roa Duterte is still in detention, it absolutely pains me. I wasn't going to say this, but I'm going to say this to start with. You know, I'm a Christian, as I've said many times. You know, I pray for the country, I pray for the government. I also pray for the current administration as well, and it's not for me as a foreigner to talk about politics. But I want to go back to what happened in early March when President Rodrigo Roa Duterte was forcefully brought to The Hague. You know, I don't normally speak like this, but I feel I must. Apparently, there was no cooperation. President Bongbong Marcos said that he wasn't going to cooperate with the ICC. I remember hearing a while ago that apparently they don't monitor who's going through the immigration. I think somebody in the Senate hearing was saying they don't really pay attention if anyone's going to be there, meaning to say they don't monitor if the ICC or anyone, they don't monitor if anyone's going to come to the Philippines. Each time I go to the Philippines, I fill out an eTravelGov.ph, and that means I have to put my details, I have to put my occupation. There's only one of two ways to go through. You either go through that way or you do go through the diplomatic channel. Meaning to say the government, meaning to say immigration services know exactly who's coming into the country. They know exactly who's going into the Philippines. You know, cooperation, you know, if it was forced, let's go to this Interpol red notice. If the Philippine government was forced to hand over President Duterte in some kind of, you know, agreement, then I would reluctantly say that that's the law. But apparently it was a diffusion notice, meaning to say that the government didn't have to cooperate. It should go through the Philippine justice system. Let's just park that for a second and let's talk about the passing of Pope Francis, God rest his soul. You know, people have been talking about President Bongbong Marcos and the First Lady going to the Rome, to the Vatican. I agree. You know, President Bongbong Marcos is the head of state. He's the head of state of the country. And considering the Philippines is a majority Catholic country, I think it's only right that the highest official in the land goes to the Vatican for that funeral. I have no issue with that.
What I found distasteful, and I have to be careful saying this, is as far as I understand, the very same presidential plane that Bongbong Marcos travelled on was the same plane that was used to forcefully send President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. I was watching the plane as it was going along, you know, and I dared not think whether President Bongbong Marcos was sitting on that very same chair that wasn't even cold from when President Duterte was on that chair, and that really, really upsets me, you know? There is a difference between handing over and cooperation or handing him over on a silver platter, and I have to say, and I'm sorry to say this, you know, if you're going to arrest somebody, you need 5 police officers, 10 police officers, but to send 3,000 or 4,000 police officers, don't tell me that's not cooperation, because it is cooperation. Somebody gave the order to have gone voluntarily, but when I was listening to the Senate, apparently the police were saying, oh, we were saying you could go the easy way or the hard way. This means if he doesn't go the easy way, if he doesn't voluntarily walk onto the plane, you know, he gets forced to go. When Attorney Salvador Medjadillo was handcuffed, you know, he was handcuffed because he was stopping this process from happening. And then Attorney Salvador Medjadillo is here in The Hague. I don't know what he had, some kind of heart episode, I'm not sure. But you know, that was so stressful for him. And look at how he is now. Look at what happened. Look at what happened under that. So hi people, tapos na yung event today. And ito, pauwi na ako. And I have to end up this vlog kasi malapit na ako sa bahay. And paano ba, sa susunod ulit sama-sama ulit tayo na sumuporta kay Tatay Digong. And patuloy lang tayo magdasal at sana makalabas na siya very soon. So bye for now, see you next time.